Mukhang nakaapekto sa kanyang career ang matagal na issue sa US visa ng Team Wonderboy na posibleng dulot ng mga nangyayari sa labas ng bansa. Ilang buwan na rin siyang walang laban mula noong huli niyang pag-akyat sa ring noong October 2025, kaya nakiusap siya kay Sean Gibbons na mabigyan ng pagkakataon. Gayunpaman, nirerespeto niya ang desisyon na hintayin muna na makaalis ang buong team papuntang Amerika, habang inaasahang maaayos na ang visa ngayong buwan. Dahil nais na niyang makabalik sa laban, pumayag siya sa isang activity fight ngayong May 2026 sa Pilipinas, ngunit iginiit niyang ayaw niya ng mahihinang kalaban kahit foreigner pa ito. Para sa kanya, hindi sapat ang nationality o pangalan para maging magandang laban, ang mahalaga ay kalidad at tunay na kompetisyon. Kaya naman, hinihikayat niya ang publiko na abangan ang opisyal na anunsyo ng kanyang susunod na laban. Sa pinakahuling balita, ayon kay Coach Franco na ang naging estratehiya ni Yukinoru Oguni laban kay Marlon Tapales, na siyang nagpapahirap at kalaunan ay nagresulta sa pagkapanalo nito, ay dati na rin niyang ginamit sa laban kontra kay John Riel Casimero. Ang obserbasyong ito ay tila nagsilbing rebuttal sa naunang pahayag ni Silver Voice na nagsabing nabugbog umano si Casimero at napilitan na lamang gumamit ng headbutt upang makaiwas sa isang delikadong knockout. Gayunpaman, ayon kay Coach Franco, nagawa ng paraan ni Casimero na mapasok ang depensa ni Oguni at ma-neutralize ang estilo nitong nakatuon sa jab, straight punches, at mahusay na paggamit ng distansya. Dagdag pa niya, malinaw na nasaktan ni Casimero ang Japanese opponent, salungat sa naging pahayag ni Silver Voice. In as much as Oguni was utilizing or using the same strategy, he was throwing a lot of jabs, he was fighting, okay? He was fighting long range, mid range. Yes, Casimero was able to bridge that gap. Yung distansya para mapasok si Oguni, nagagawa ni John Riel. And he was hurting Yukinoru Oguni, diba? So he was hurting Oguni, diba? He was hurting Oguni on that fight until the headbutt. Para kay Coach Franco na walang nagbago o development sa performance ni Oguni buhat ng lumaban ito kay Casimero, pero ganun pa man ay alam niya na ang style niya ay sapat lang para talunin si Marlon Tapales. Ngayon, you compare that performance with the Marlon Tapales fight, it gives you a glimpse of, for me, Oguni didn't really improve, but at the same time, he knew that his strategy and his style would be enough to beat Marlon Tapales.